kaligtasan mo sa Alerto 24. Paalala po mga kapusot, tiyakin ninyong lagi nakasarado ang pinto ng inyong bahay, lalo na kayo kung kayo ay aalis. Nangyari po ito sa lungsod ng Mandaluyong, isang hinihinalang miyembro ng salisigang ang nanguna ng CCTV camera nang makapasok siya sa isang apartment building at tinangkang buksan ang bawat unit. Si Susan Enriquez, Alerto 24, Exclusivo. Sa 20 minutong kuha sa isang CCTV ng isang apartment building sa Mandaluyong City, kitang-kita ang modus operandi ng isang babaeng hinihinalang miyembro ng salisigang. Walang kahirap-hirap na nakapasok sa gusali ang babae dahil nakatulog umano ang security guard. Bawat pinto ng building, tinangkang buksan ng babae. Bawat floor ng gusali, inakyat at tiningnan kung may mabubuksang unit. Paminsan-minsan ay sumisilip sa baba ng gusali ang babae. Nagawa pang tumambay at manigarilyo ng babae hanggang sa makatsyempo ng isang unit na madaling nabuksan. Sumilip at bumaba ang babae sa pinto ng unit bago tuluyang binuksan ito. Pero pagkalipas ng ilang minuto, dali-dali ring lumabas ang babae. Inaalam pa ng mga otoridad kung may nakuha ito sa pinasukang unit. Ayon sa mga investigador, estilo ito ng salisigang. Trabaho na po nila yan. Kumbaga sindikato na, may mga namumuno. Posible may kasama niya sa labas, naghihintay sa kanya kung ano yung makukuha nila. Kaya ang payo sa mga nakatira sa mga apartment buildings, condominiums o townhouse compounds, tiyaking nakadouble lock ang pintuan at tiyaking laging nakalock ang pinto. Siguraduhin ding hindi nakakatulog ang mga bantay na gwardiya sa mga building na ito. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Isandaan at 44 na mga grupong party list ang tiyak na kasali sa 2010 election. Madadagdagan pa raw yan kapag nadesisyonan na ng COMELEC ang ilang pang nakabimbing petisyon doon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Isa sa mga pipiliin ng mga botante sa 2010 elections ang party list organization, nakakatawan sa tinatawag na marginalized sector. Makapagpapaupo ang mga ito ng party list congressman kung makakakuha ng 2% na boto. Sa Mayo, hindi bababa sa 144 na party list organization ang pagpipilian ng mga botante. Sa lagay na ito, nasuyod na ito ng COMELEC dahil higit sa doble nito ang orihinal na bilang ng mga humingi ng accreditation. At maaari pang madagdagan dahil may ilang party list group ang may pending pang petisyon sa COMELEC. Bukod sa haba ng listahan, baka may malito pa. Halimbawa, merong magkapareho ng acronym. May magkakapareho rin ng sektor. It might appear to be the same but magkaiba siya. Gayunpaman, mas kaunti pa rin ang bilang sa unang inaasahan ng COMELEC na maaaring umabot sa 200 ang mga maa-accredit na party list group. We were projecting 200 party list organizations to be included in the ballot phase. So now we're 144. It might be shorter. Kung dati may mga question sa ilang inaccredit ng COMELEC na mga party list group, ngayon tiniyak nila Razabal na mahigpit na sinuri ng ANBAG ang application ng kada grupo. Sinunod daw ng COMELEC ang 8-point guideline na inilabas ng Korte Suprema. Ipapaalam din daw ng COMELEC sa publiko kung sino ang mga nominee ng kada grupo para mas makapamili ng maayos ang mga botante. Tina Panganiban Perez, sa Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Very inspired daw ngayon si Iza Calzado sa kanyang love life at career. Isa sa kanyang projects ang pagbabalik ng Encantadia. Handa na ba siyang makatrabaho muli sa Sunshine Dizon na minsan na niyang nakatampuhan? Makichika tayo kay Lars Santiago. Open na si Iza Calzado sa pagsasalita tungkol sa businessman boyfriend niyang si Ate Kusking. Sa pagpasok nga raw ng 2010, lalong tumibay ang kanilang relasyon. Pati nga sa pag-workout ay magkasama sila at lalong inspirado si Iza ngayon na magpaka-fit sa kanyang pangangatawan. I've always wanted to become more fit and healthier. It's sakto lang, I found the perfect partner siguro in trying to get closer to that goal. Minsan lang kumakawala kami, tapos napapapig out, pero we wish we could be more focused. Oo. Kwento ni Iza, mula nang lumabas sa 24 oras ang istorya tungkol sa kanyang nobyo, hindi na ito tinantanan ng mga kaibigan at laging tinatanong kung papasukin na ba nito ang showbiz. Like I keep saying, you should be open to all possibilities, but I think acting, not so much. Maybe music and maybe if more photo shoots, pwede pa. Nagsisimula pa lang ang taon pero punong-puno na ang schedule ni Iza.
ginagawa niya ang pelikulang Working Girls. Tuloy-tuloy ang pagiging judge niya sa Starstruck 5 at magsisimula na rin siya ng isang cooking show. Pinananabikan naman ang pagbabalik ng hit telefantasyang Encantadia na tinampukan noon ni Iza, Diana Zubiri, Karin at Sunshine Dizon. Handa ba namang makipagtrabahong muli si Iza kay Sunshine pagkatapos ng isyong nagkaroon sila ng matinding di pagkakaunawaan? Open ako sa lahat ng possibilities. Work is work. Kung ano ibigay sa akin, I will be ready to take it. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya Chris Aquino, totoo bang nanugod ng isang babae sa Valle Verde? Tutukan yan. Susunod! Pinakamatangkad at pinakamaliit na tao sa mundo, nagharap sa bansang Turkey. Partial solar eclipse o pagtakip ng buwan sa araw. Ang dami nang nag-abang. At Pops Fernandez, nagkwento tungkol sa pagkikita nila ng kanyang ex na si Jo Marie Iliana. Tutukan